Ayan po at napanood nyo po ba yung live po ni Kuya Bal Santos Matubang? Ay talagang seryoso na po ito. Talagang mukhang may makukulong dito. Yung pong pagkakasabi niya sa kanyang live kanina lang ay dadalhin na raw po niya sa NBI sa Cybercrime Division yung paninirang puri sa kanya at sa team Kalingap. Doon po sa usapin na sinasabi po nitong si Anghet na yun daw pong mga umaalis na mga angels ay pagkatapos daw pong umalis talagang sinisira daw ang pagkatao. Ay wala naman pong nangyaring ganon. Ay ang tinutukoy lang po niya ay si Eric na Burikat. Di ba si Eric ang Burikat, siya naman ang umalis at wala man naging issue. Nagkaroon lamang po ng issue nung sumausaw ito na ang sinasabi rin itong Eric ang Burikat na ito na kaya raw nga siya umalis dahil ganyan. Ngayon kasama na po siya ngayon sa demanda ni Kuya Bal Santos Matubang. At dito po, once na ko nito, mabigat po yan. At sigurado pong may kulong ito. Nako po, ay kung dyan nga na malaya kang nakakaligo, ay matindi pa yung anghit mo, ay lalo ano pa kaya pag nakakulong ka na limitado ang ligo doon. O ay magdobli-dobli ang anghit mo. Mario Joseph, palibasa nga itong nanay mong isang ring may anghit dahil sa sobrang laki ng bilbil, yung kapal ng bilbil, ay hindi ka man lang na-advisean. Ang sinasabi mo na talagang utang na loob namin, yung gumanda ang buhay namin at talagang hindi kami magbabago sa inyo. Ilang araw lang, nasulsulan lang nitong si Dr. Wakwak. Ayun. Ano pang sabi ni Kwan? Ang kung inyo pong matatandaan, ano yung sinasabi ni Rab? Na ang sinasabi ni Rab ay nasaktan daw siya dahil nung nagla-live itong si Dr. Wakwak ay nag-comment itong si Anghet na ang sinasabi niya na hindi ka namin iiwan, Dr. Lab. At pwede naming iwan yung iba dyan, huwag lang ikaw ang pipiliin namin. Doon nasaktan si Rab. Imaginin mo, si Rab ang tumutulong sa inyo ng mga buwakan ng ina nyo. Si Rab ang ipinagkanulo ninyo. Si Edo ang nangmanyak sa iyo. Si Kuya Bal ang pinatulpo mo. Kung hindi ba naman bubo kayong mga pamilya. Talagang sobra yung kabubuhan ninyo. Kaya siguro palagay ko ay uminom kayo ng uminom kayo ng maraming suka para maluto yung mga utak ninyo, kasi maluto yung mga kabubuhan ninyo at mapalitan kahit papaano ng hindi maasim na utak. Ay napunta na sa kilikili ninyo yung pagkaasim ng utak ninyo. Kaya pinakamaganda dyan, uminom kayo ng 1 drum na suka. At saka isa pa, kayong pamilya, isprehan ninyo ng baygon yung mga kilikili ninyo kasi ang babantot ninyo. At maging ito nga ako, nandito ako sa Mindoro pero nandiyan kayo sa Bicol, naaamoy ko rito yung anghit ninyo, nga putang na niya. Ang babastos pa ninyo, mga hayop kayo. O ngayon, nasaan yung kinampihan mo? Kinampihan itong si butanding nito na nanay nitong anghit na ito. O wala na. Away-away na sila. At ngayon, ang tanong, nandyan pa ba itong sponsor mong si Leo din na ito? Nandyan pa ba? Maniwala ka sa akin na aayawan ka ng sponsor dahil dyan sa anghit mo. Ang sasama pa ng ugali niyo. Habang tinititigan ko itong ama nito, na itong sugarol na ito, mukha palang daga itong tatay nitong anghit na ito.
Kaya naman pala pare-pareho ugali itong mahayop ito dahil ugaling daga. Dalawa ang dalawa ang mukha nitong tatay nitong itong mahilig magsuso, magdidi sa nanay nitong si Anghit. Kaya anak ng anak. Walang ginawa kundi mag-anak. Lalo ngayon, may mga sponsor na dati ng mga nabigay ng pira din sa mga animal na pamilyang ito. Kaya anak ng anak, walang ginawa kundi dumidi ng dumidi itong mukhang daga na tatay nitong si Anghit. Ayan ang mapapala ninyo, ito yung dilubyo na kakaharapin ninyo. Seryoso itong si Kuya Bal Santos Matubang na ipakulong kayo. Maging yung burikat na Erika na yan. Seryoso si Kuya Bal. At mananagot kayo, sigurado yan, may pananagutan kayo doon sa pagkakasabing lahat daw ng mga umaalis ay sinisira ninyo. Ay samantalang wala namang sinira na reputasyon itong si Kuya Bal. Kaya talagang nakapilipit ang utak nitong si Anghit na ito. Kaya nga ito, nakita nyo po ba yung ban na yan? At pinagawa ko na po yan ng pinaayos ko na po yan dahil nga one of this day ay pupunta po ako dyan sa Bicol dahil yan po ang pagkakargahan ko ng pamilya Anghit, yung ban na yan. Nakikita nyo naman po. Yan pong ban na yan ay nanguhuli na may mga Anghit. At sisiguraduhin ko, itong pamilyang ito ay talagang pamilyang Anghit nga. Ayan ang unang-una kong ikakarga dyan sa ban ko na yan. At doon po sa nananawagan po ako na yung pong sino na po ang nakakapakinig dito mga panawagan ko, mangyari pong magbigay lang po sa akin ng impormasyon tungkol po doon sa dalawang bata. Sige po, papangalanan ko na itong kay Marian at saka doon kay Chloe. Yan po yung tinutukoy kong bata na minanyak nitong itong bayag na ito. Baka po mayroon kayong alam kung saan po ang bahay nito, kung saan pong address, baka pwede po nyong ibibigay sa akin para minsanan po yung pagpunta ko dyan. Para maikarga ko na po ito may mga Anghit at itong mga timbayag na ito dyan sa ban na yan. Ito po yung nakikita po ninyo dyan sa screen na ban na yan na nanguhuli ng may mga Anghit. Ay lahat po yan ikakarga ko na rin po yung mga timbayag dyan at saka yung mga tim ngipin. Lahat po yan ikakarga ko na dyan. At naniniwala po ako na dapat po ito ay maipakain na sa buaya itong mga ito dahil nga malas po yan. Yan po yung mga nagbibigay ng kamalasan dito sa ating bansa. Kaya po dapat ito mga ito ay wala na po sila dito. Hindi na po kailangan na mamayagpag itong mga ito. Yung mga timmanas dyan ay kailangan na po mawala kasi nga unang-una sabi ko nga po, yan po yung mga nagbibigay ng dilubyo dito sa bansa natin. Kaya dapat po yan ang maunang maalis dito at maikarga dyan sa ban ko na yan at maging itong mga pamilyang Anghit na ito na mga walang utang na loob na itong mga putang inang to. Anyway, ulitin ko lang po, yun pong makakapagbigay ng information sa akin kung saan pong address itong mga batang ito na minanyak po nitong si bayag na ito ay mangyari pong makipag-ugnayan sa akin at mag-comment lang po kayo rito at mayroon na po akong pinadalhan dyan ng pira pero wala po at 3 beses ko pang pinadalhan. Una, pinadalhan ko ng 5,000, 3,000 at saka 2,000 ay dating nakukontak ko pa naman paminsan-minsan ay ngayon po ay hindi ko na makontak. Anyway, wala na po yan, wala pong problema. Baka siguro nagbago ang isip at baka natatakot lang na madamay. Pero sa akin po rito, wala pong madadamay dito. Magbigay lang po kayo ng information at sisiguraduhin ko pong walang makakaalam kung sino man ang nagbigay sa akin ng information. Gusto ko lang pong ituloy kung ano po yung gusto kong mangyari na ipakulong itong mga adik at saka yung mga pandyan, mga
mga tarantado dyan. So hanggang dito lang po at maiksi lamang po ito at hindi nyo po muna ako nakikita dahil nga wala, maiksi lang po ito. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng po may kapal, lalo na po itong mga subscriber ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat.